Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang nasa mayurya. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, Pambansang Rally para sa Kapayapaan. Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino, ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Sana marinig yan ng isang abogado.
maintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa,
gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon, katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Hindi ang pera, hindi ang kapakanang pansarili. Para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa, udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas.
Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo, sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yang ganyan, hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay, mambabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending yan? Ano ibubunga niya? Ito po ang nakasulat sa Lucas 11:17. Ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po namin, mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon ngayong nagkabahabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan, malunasan?
paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Ito po sabi ng Panginoon Jesucristo, datapot nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa Kanya. Nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa Kanya. Hindi siya na-contempt ng ating Panginoong Jesus. At lalong hindi siya kinulong. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyari dito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun nahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. At higit sa lahat, mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo napuyat, nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po